Have you ever wondered about your true identity? Minsan ba iniisip mo sa sarili mo, sino ka ba talaga? Madalas kong tinatanong na maraming mga tao yan. Probably the three questions foremost would be, who am I? Why am I here? And what is the purpose of my life and everything that's happening? Sino ba ako? Bakit ako narito? At anong layunin ng buhay ko? At lahat ng mga nagaganap sa aking paligid? Now, there's a bad news. Hindi mo kayang sagutin ang tanong na yan based on your own knowledge or even based on your own observation. Maraming tao sinisikap sagutin ang mga tanong na yan dahil sa kanilang mga obserbasyon, dahil sa kanilang sariling pagkaalam. And so, they end up being frustrated or having so much heartaches. Kulang kasi tayo bilang mga tao para alamin ang malalalim na tanong na iyan. But again, salamat na lang, meron tayong Biblia na salita ng Diyos na sumasagot ng mga tanong na iyan. In fact, even King Solomon, who was the wisest man during his time, ang kanyang naging conclusion in the book of Ecclesiastes, in Ecclesiastes 1, in verse number 2, sabi niya, "Vanity of vanities," says the preacher, "vanity of vanities, all is vanity." Yung salitang vanity, pwede rin i-translate daw sa mga salitang absurdity, frustration, futility, nonsense. Kaya nga sa NIV, in-translate ito, meaningless, says the teacher, utterly meaningless, everything is meaningless. Walang kabuluhan lahat. In fact, mas mabigat pa doon sa Tagalog version na nakita ko. Sabi sa Filipino version, in verse 2, napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. At pag tinuloy pa sa verse 3, nagpapagod ka ng husto sa pagtatrabaho sa mundong ito, ngunit para saan ba ang pagpapagod mo? Napaka tamang tanong, di ba? Very, very appropriate question. Oo nga naman. Life is just like a cycle. Bibigay mo lahat ng lakas mo, and then para saan ba lahat yan? Maliban na naman, kung katagpuin tayo ng Diyos, hindi natin malalaman ang sagot sa iyan. Parang routinary na lang lahat. Routine lang. Pero pag ang Diyos ang nagpahayag, makikita natin, sino ba siya? Sino ba tayo? Ano bang layunin niya sa buhay natin? At dito papasok ang relevance sa ating pag-aaral in Ephesians chapter 2, verses 12 to 16. At babasahin ko ito first in English and of course sa pag-aaral natin ito in Filipino also. Ephesians chapter 2 verses 12 to 16, it says, "That at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. For He is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation, having abolished in His flesh the enmity, that is the law of commandments contained in ordinances, so as to create in Himself one new man from the two, thus making peace." And in verse 16, "And that He might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enemy." The cross that makes us one. Ang krus na nag-iisa, pinapag-isa tayo o nag-iisa para sa atin. Pwede rin natin ito lagyan ng another title, Our Lives Together in Christ. Ang buhay nating magkakasama kay Kristo. May the Lord be pleased
to bless His Word. O my Father, with the blessing of your Holy Spirit, continue to work in our minds and hearts, and bless your Word sa aming mga isip at puso upang maging totoo ito. Panginoon, huwag lang namin gawin ito just like any other thing na ginagawa namin, pero ito ay galing sa inyo, ihandaan niyo po kami. Sa inyo po ang papuri sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sa ating pong talata, binigyan ito natin ng 3 simple points sa ating outline. Ito po ay consisting of 3 O and P. First, our past. Second, our present. And third, our peace. Ang ating nakaraan, ang ating kasalukuyan, at ang ating kapayapaan. Tingnan natin ang una. Our past without Christ. Verse number 12. I'm sure, alam na alam niyo yung kasabihan natin sa Filipino. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay... Kala ko sabihin niyo may stiff neck. Hindi makakarating sa paroroonan. At totoo yun. Somehow, paalala ito sa atin, even in our text, mahalagang bumalik tayo sa nakaraan kung tayo ngayon ay sumusunod sa Panginoon. May mga ilang pakinabang kapag tayo marunong tumanaw sa pinanggalingan natin. Una, natututo tayong magpasalamat. We feel that kind of gratitude. Secondly, it humbles us. Binibigyan tayo ng pagpapakumbaba. At pangatlo, mas lalong lumilinaw ang ating mga mata at pagtanaw sa ating nakaraan, sa ating inaharap, and hopefully sa ating pagtutungan. It gives us a better perspective. Mahalaga yun. Kaya nga, mula sa Biblia, maliwanag na sa oras na ang tao ay ipanganak sa mundong ito, siya ay pinapanganak na hiwalay sa Diyos. Kasi nakikita lang natin yung cute na baby eh. Ang di natin nakikita, ang kalagayan ng bawat tao, hiwalay sa Diyos. At yun daw ang tinatawag na pinaka-miserableng uri ng pamumuhay, the most miserable experience ever. Parang walang katuturan, pinakakawawang kalagayan. Lalo na kung ang tao nabubuhay sa kanyang natural na kalagayan, just like so many people are today. Kahit pa nga sabihin ng mga tao, I'm living my life to the fullest. Binibigay ko na lahat, talaga namang hindi ko na pinipigil sarili ko, kaya I am fulfilled. Ang problema doon, sariling definition nila yung living life to the fullest. Pero kulang pa rin. And in the end, just like what Solomon said, vanity, in vain. Walang kabuluhan. At gaano karami ang ganyan. Pansinin nyo, no? Kung may isang tao na nakuha niya lahat ng gusto niya, halos, I would say, si King Solomon yun. Ang kanyang patotoo sa Ecclesiastes 2, 10-11, anything my eyes desired, I did not deny myself. I refused my heart no pleasure. For my heart took delight in all my work, and this was the reward for all my labor. Verse 11, yet when I considered all the works that my hands had accomplished, and what I had toiled to achieve, I found everything to be futile, a pursuit of the wind. There was nothing to be gained under the sun. Ginawa ko na lahat. Mayroon akong kayamanan, meron akong karunungan, nasa posisyon ako, lahat ng tauhan ko, gagawin yung sasabihin ko. Pero nung tinignan ko lahat, para akong naghahabol sa hangin. Chasing of the wind. Ano mangyari kung hinahabol mo yung hangin? Wala. Di ba? Empty. That was his testimony. Ganun ang karanasan ng lahat ng mga tao. Pagkatapos sa magpagal,
at ibigay ang lahat-lahat, hindi na nila alam kung anong gagawin. Madaling nawawala. Kaya nga natural sa mga sobrang yaman na, magtatayo sila ng mga foundations. At hindi masama yun para makatulog. Naghahanap sila ng kabuluhan sa buhay, ng kahulugan. Kulang. And then tayo naman na medyo mas nasa mababang atas ng lipunan, pinipilit nating abutin yung pinakamataas, hindi tayo makontento kung tayo gusto ng Diyos. Bigyan natin, of course, ang ating best effort, just like what the Bible says. Whatever your hand finds to do it with all your might. That's always a biblical principle. So, huwag natin gamitin ng excuse. Kontento na ako, hindi ko gagawin yung gusto ng Diyos. That's a wrong attitude. Pero, kapag nakita natin, ito ang buhay ng karamihan at wala din pala saysay pagkatapos ng lahat, tutuloy ka ba sa ganong klase ng pagtanaw at pagpapagal? Only to find out later on, pagharap mo sa Diyos, hahakulan ka na niya. Anong pinagagawa natin sa buhay natin ito? What did we do in this life? Is it really for God? Or is it for ourselves? Para sa kanya ba? Para sa sarili. Lahat ng ginawa natin. Kaya ito yung theme na gusto ni Apostle Paul na ipahayag sa pinakamalinaw na paraan. The Apostle Paul wanted to make this in the clearest possible way. And here is the truth. To be without Christ is to have nothing. Again, to be without Christ is to have nothing. Kapag wala ka kay Kristo, wala kang kahit ano. That's the truth of the matter. Kahit dayain mo pa sarili mo o ipakita mo sa mundo, I am someone, I have something, we are nothing without Christ. At ito ang buhay ng lahat ng mga nabubuhay sa mundo kung wala kay Kristo. In fact, binigyan din niya sa verse 12, I'll read the Filipino version, na nang panahon yun, kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel. Speaking of both Jews and Gentiles, ang nire-refer niya, ang mga tinatawag na hintil sa panahon yun, ayaw nilang kumilala sa tunay na Diyos, kaya wala silang Kristo. So, wala silang covenant relationship with God. Wala silang pakikipagtipan o pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya binabanggit siyang Commonwealth of Israel speaks of citizenship. Hindi ka kabilang sa bayan ng Diyos. You're not part of God's own people. Yun ang kalagayan ng bawat isa. At binigyan pa ng diin. Sabi, at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako. Sa ating King James, aliens. Sa other versions, strangers. Alam natin sa ating panahon, foreigners. Dayuhan ka, hindi ka taga bayan ng Diyos. You are not part of God's nation. That's the thought. At wala kang pakinabang doon. You don't have the privileges of God's people. That's what the Apostle Paul is saying. Kaya kung ang tao na ipinanganak sa mundo ay masaya sa kanyang buhay na wala si Kristo, you are of all men most miserable. Ginamit siya sa 1 Corinthians, of course, sa mga Christians. Nagsasabing may resurrection. At kung wala palang pagkabuhay na magulit, hindi tayo na pinakamaserable. Bakit? Hindi pala totoo si Kristo at kanyang ginawa. Pero ang taong wala si Kristo, pinakamaserable. Sabi pa doon, walang pag-asa without hope. Paano nyo naman sasabihin na walang hope? Hindi ba lahat ng mga tao nangangarap sa buhay? Bata pa lang, sinasabihan mo na magkaroon ka ng hope, magkaroon ka ng dreams. Pursue mo lahat yan. Lahat tayo, di ba? Positive thinking. Ang problema, ang literal rendition nun, without any proper ground of hope.
Pwedeng may pag-asa ka, pero hindi tama ang batayan ng pag-asa mo. It is like sinking sand. Asa ka ng asa. Kanino ka umaasa? Sa sarili mo? Sa lahat ng kaya mong gawin? Sa ibibigay ng mundo? O talagang sa Diyos? Lahat tayo gusto natin magkaroon ng pag-asa. Pero pag wala si Kristo, walang totoong pag-asa. Tandaan niyo yan. Di pa doon natatapos. Ito ang pinakamasakot sa lahat. Sabi niya, walang Diyos sa sanlibutan. Without God in the world. Ang Greek word na ginamit ay atheoi, kung saan nanggaling ang ating salitang atheists. Yung walang pagkaalam sa totoong Diyos. No knowledge of the true God. Kaya it does not matter if you profess to be a Christian, if you do not have the true knowledge of this one and true living God, wala pa rin. Sayang. Hindi nakukuha sa ating mere profession, nakukuha sa pagtotoong pagdating ng Diyos sa buhay natin. He makes all the difference in our lives. At maraming mga tao, sad to say, pinanghahawakan nila yung tagal nila sa church. Pinanghahawakan nila yung pagiging masigasig nila dati. Pinanghahawakan nila na sinusunod ko naman ang Diyos, pero walang Kristo, walang pag-asa, walang Diyos. No wonder so many people are playing religion. Nakakatakot. Hindi nila alam ang kanilang totoong kalagayan. Diba? Mahirap yung magkaroon ng halimbawa isang malalang sakit. Pero mas mahirap kung hindi mo alam na meron kang malalang sakit. At lalo naman pagdating sa Diyos. Hindi mo nakikita ang lala ng iyong kalagayan dahil wala si Kristo, wala kang pag-asa, wala kang Diyos. Wala nang pinakadelikadong kalagayan sa buhay, mga kapatid. So of course, I appreciate everyone. Salamat sa inyong panahon. Nakarating kayo, even though mga tao, alam niyo mga tao, talaga namang depende yan, siyempre, hindi naman, sabi ko sa mga anak ko, hindi masamang maghanda because we always want to hear the news, what's happening. Kaya mga tao, tinatakot nila sarili nila. Maghanda ako, oo. Pero do you really know what will happen? No, you don't. Habang binibigyan tayo ng Panginoon ng panahon, let's use it again for the glory of God. Pero alam niyo, salamat na lang, hindi natapos doon sa ating nakaraan na walang Kristo. Because dinadala tayo sa pangalawang point, our present in Christ. Ang ating kalagayan ngayon, at kung ikaw ay isang Kristiyano na nagtiwala sa Panginoon, nagsisi ng kasalanan, ipinanganak na muli, kasama ka dito. Ito na yung tayo. In Christ, sabi sa verse 13, sabi sa Filipino, subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus, kayo na noong una ay malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kung dati, wala kang pakialam sa Diyos, binago ng Diyos. Ngayon sabi, ngayon, at yun daw malaking pagkakaiba. Without Christ, in Christ. Wala si Kristo, ngayon na kay Kristo. Siya ang pinakamalaking kaibahan sa buhay ng tao. Hindi kung ano pa man ang iba pa natin pinanghahawakan. At tandaan nyo, mas mahalaga kung sino ka ngayon, kung ikaw ay na kay Kristo, kaysa kung sino ka nung nakaraan. Tandaan yan. Mas mahalaga kung sino tayo ngayon kay Kristo kaysa kung sino ka nung nakaraan. Of course, lahat tayo, marami tayong dark secrets, tsaka yung ating hidden closets in the past. Pero kung ikaw ay humingi ng tawad sa Panginoon at pinatawad ka niya, that's all in the past. Nakaraan na yan. Now, we are in Christ. Sa Panginoon sa Kristo. Again, referring to the Gentiles, na una,
lumalayo sa Diyos. At kasama kasi tayo dun eh. We're not Jews, we're Gentiles. Pero, yung dating malayo sa Diyos dahil walang Kristo, ngayon daw, inilapit na ng Diyos sa Kanya. Paano? Sa pamamagitan daw ng dugo ni Kristo, by the blood of Christ. At kailangan makita natin ang emphasis doon. Walang ibang paraan para tayo ay makalapit sa Diyos dahil sa ating kasalanan, kundi sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Mahalaga yan. Na ang mga tao na wala kay Kristo at wala sa kanila ang dugo ni Kristo, pareho pa rin ang dati. Still the same. Without Christ and without His precious blood. Yung pakikipag-isa, the reconciliation happens because of our Lord Jesus Christ and through His great sacrifice on the cross. Yun eh. Sa Kanya, binigay niya buhay at sakripisyo. Now, makikita niyo dito, pinagtagpo ang kaisipan na sakripisyo ng Panginoong Jesucristo at ang Kanyang dakilang pag-ibig. Bakit? May mga tao, pwede nilang makita brutal naman ang pagpatay sa Panginoon, napakahirap nung ginawa niya. In fact, they said that the Roman crucifixion was probably the most brutal form of death. Napakasaklap. Dahil bago ka mamatay, maghihirap ka muna. Pero hindi yun ang emphasis. Pagkamat totoong nagdusa siya, totoong nasaktan siya, totoong hindi natin kaya ma-imagine yung lahat ng dinanas niya. Pero emphasis, dahil sa kanyang sakripisyo, ipinakita niya ang napakalaking pag-ibig ng Diyos. Handang magbigay kahit ng kanyang buhay. Again, bakit mahalaga ang emphasis on the blood of Christ? Kasi maraming tao, they feel, pwede naman ako lumapit sa Diyos kung ako magdadasal ng matindi. Pwede kong tanggapin ng Diyos kapag nagpakabait ako. O kaya sumunod sa 10 kautusan, basta ako, I'm just a good person. I'll be fine. No, you're not fine. Ang pinaka-masasakit na salita na binigay ng Panginoong Jesucristo ay sa mga relihiyosong mga tao na hindi kumikilala sa Diyos at sa Kanya. At sa judgment time, Matthew 7, habang kumpante yung mga haharap sa Panginoon, magsabi, Panginoon, di ba dami namin ginawa para sa inyong pangalan? Nagpagaling kami, nagsipanghula, nangaral sa inyong pangalan. Sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng katampalasan. Hindi ko kayo kilala. So kung patayan natin, ay lahat ng ginawa natin o pinagsikapan natin, disqualified na tayo. Bakit? Walang taong mabuti. Wala kahit isa. Tanging ginawa ng Panginoong Jesucristo na sakripisyo, pwede maging paraan para tayo makalapit sa Diyos. Sa dami ba naman ang kasalanan natin? Salamat na lang. Hindi babaitan. Although dapat naman may pagbabago nangyari sa buhay natin. Totoo naman yun. Pero hindi yun ang batayan. Dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya malinaw ang 1 John 1:7, the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sins. Ang dugo ni Jesucristo na kanyang anak ang naglilinis sa lahat ng ating kasalanan. Wala nang iba. Even when you celebrate Christmas and you remember His birth, pero kung hindi ka nagtitiwalang siya ang iyong tagapagligtas at siya lang ang pwedeng tumubos ng iyong kasalanan, sayang, wala pa rin. Tanging ang dugo ni Kristo. So, pinag-uusapan ang nakaraan natin, wala si Kristo, ang ating kasalukuyan na kay Kristo, yun ang ating identity tayo. As Christians, we are followers of Christ. Literally, little Christ. Nasa atin na si Kristo. Hindi na ako ito, siya na ang nananahan sa akin. Yun ang totoong identity ng isang nagtitiwala sa Panginoon. Hindi kung ano pa man.
And thirdly, salamat na lang because of our peace, our Lord Jesus Christ. Siya ang ating kapayapaan. Sabi din sa verse 14, for He Himself is our peace, sapagkat siya ang ating kapayapaan. Bakit mahalaga to? Kasi ang kalagayan natin bilang natural na taong ipinanganak sa mundo, kaaway tayo ng Diyos. So kung sa palagay mo, natutuwa ang Diyos sa'yo habang tinitignan ka niya araw-araw sa mabubuti mo ang ginagawa, mali! We are enemies of God sa natural na kalagayan natin. Kaya tayo nagre-rebelde. Kaya mas gusto natin ang ibang bagay kaysa sa Diyos. Kaya hindi natin siya pinapahalagan. Kaya wala siyang puwang sa buhay natin. Kalaban tayo ng Diyos. Hindi natin nare-realize siya. Pero yun ang katotohanan, sabi sa Romans 5:10. For if, while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. Tingnan niyo. Kung tayo daw mga kaaway ng Diyos, pero hindi hinintay ng Diyos na maging mabait tayo, ibinigay niya ang kanyang anak at sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo na ibalik yung ating relasyon. Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Kaibigan, pero hindi sa lahat, anak na ng Diyos. Ano pa magpasigit doon? Dahil sa ating Panginoong Jesucristo. At alam naman natin, sabi sa Bible, isa sa mga titles sa Panginoon ni Isaiah 9:6, He is the Prince of Peace. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya pasinin niyo, hindi lang siya nagdadala ng kapayapaan, siya mismo ang kapayapaan natin. Because ang problema natin bilang makasalanan, malayo tayo sa Diyos, pero dahil sa Panginoong Jesucristo, we have both the peace with God and the peace of God. Ang kapayapaan na tayo ngayon ay inatanggap na ng Diyos at pwede na tayo mabuhay. Hindi na tayo kakaba-kaba dahil sa ating kasalanan. Siyang ating kapayapaan. Kaya gusto ko yung sa English phrase, for He Himself is our peace. Di ba ang sabi sa Bible, kung tayo Kristyano, dapat peacemaker tayo. Tagagawa ng kapayapaan. Hindi ikaw nagdadala ng away sa mga tao. Ikaw ang magbabati. Peacemaker. Pero ang Panginoong Yesu Cristo, He was not just a peacemaker. He is our peace. Siya mismo ang ating kapayapaan. Kaya kung wala siya, wala kang kapayapaan sa buhay mo. Hanap ka ng hanap kung ano-ano. Ikot ka ng ikot sa mundo. Subo ka ng subo ng kahit ano. Hindi mo matatagpuan kung wala si Kristo. Ganun kahalaga. At pansinin nyo, dahil siyang ating kapayapaan, ano ang kanyang ginawa? Sabi dito sa second part of Ephesians chapter 2, verse 14, who has made both one and has broken down the middle wall of separation, na kanyang ginawang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Kanina, binanggit, hiwalay tayo sa Diyos. Pero ang binabanggit naman dito, ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Kung alam nyo lang ang klase ng hidwaan na meron ng mga Jews and Gentiles, maintindihan nyo bakit? Para sa mga Hudyo na piniling bayan ng Diyos, ang tingin nila sa mga hindi Hudyo, mga Gentiles, mababa ang tawag na nila, aso, lowly dogs. Ganun kababa, hindi nila kapusapan, hindi nila lawangan, diring-diri sila. Ang tingin nila, pinanganak lang yan para parusahan ng Diyos. Kami yung hirap ng Diyos. Ganun pala. O di other hand, yung mga hindi naman, habang pinipinala ng may labang ng mga Hudyo, galit na galit din sila. Bakit? Kayo lang. Pangalawa, hindi namin itinala mga pinagagagawa niyo. Lahat ng mga ritual niyo. Kami hindi naman dyan eh. Napakalaki ng division. At yun, ang isa sa ginawa ng Panginoon Jesucristo, nung siya'y namatay para sa ating kasalanan,
tinanggal niya yung pader na naghahati sa atin. Tinuloy pa niya sa verse 15, having abolished in his flesh the enmity, that is the law of commandments containing ordinances, so as to create in himself one new man from the two, thus making peace. Sa Pilipino, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang mga palatuntunan, upang ang dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Tanda natin, ang pinagmumulan ng pagkagalit ng mga Hudyo sa mga hindi sila sumusunod sa kautusan ng Diyos, ayaw nila sa Diyos. On the other hand naman, ang mga hindi naman nila nakikita yung kaibahan sa buhay ng mga Hudyo. Pero, sabi dito, sa ginawa ng Panginoong Kristo, siya ang nagbayad ng kasalanan ng kanyang mga tinubos. At tinanggal niya na yung ganung penalty. Tandaan nyo, kung tayo magbabayad ng ating kasalanan, hindi mo kaya bayaran kahit mabuhay ka ng isang taon. Bakit ang kasalanan natin sa Diyos na walang hanggan? Kaya nga yung mga tao nagdudusa sa impyerno, habang panahon, hindi na kaya bayaran. Pero may isang dumating at sabi niya, natapos ko na nabayaran na. Siya ang nagbayad para sa ating kasalanan. So dahil ginawa na yun, hindi pinag-usapan ano ang iyong lahi, ano ang iyong edad, ano ang iyong pinag-aralan. Wala iyan sa usapan. Ang pinag-uusapan, sino ka man, pwede kang tubusin ng Panginoong Hesus Kristo. Pwede tayong magkaisa. At yun ang point of verse 16. Sabi dito, that He might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity. Yun yung title natin. Sabi doon sa Filipino, at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos, sa pamamagitan ng krus na sa Kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Kung tinubos na ng Panginoon at tayo sa kasalanan at ipinilayas tayo sa sumpa ng kautusan, wala na ngayong magiging hadlang sa pagkakaisa ng bawat tinubos ng Panginoon Kristo. At yung dalawang grupo, pwede niya na ngayong pag-isahin. At ito ang nakakamangha. Sa ginawa ng Panginoon Kristo, gumawa siya ng panibagong grupo ng mga tao, yung mga mananampalataya na kabilang sa kanyang iglesia. Part of His church. Tandaan niyo, according to Ephesians 5, ang Panginoong Kristo namatay siya para sa kanyang iglesia. At sa kanyang ginawa, bumuo siya ng panibago. Ito yung mga mananampalataya, yung mga Christians, kabilang sa kanyang iglesia. Kaya na yung mga early Christians daw, ang tawag nila sa sarili nila, third race or a new race, bagong lahi. At totoo naman, tayo ang lahi ng Diyos, bayan ng Diyos. Hindi sila Hudyo, hindi sila Hentil, pero bagong nilalang kay Kristo. Isipin nyo, kung may illustration, meron kang silver, pilak, tutunawin mo. At meron kang lead o tingga. Kung may kakayanan ka na pagsamahin ang magkaibang elementong ito, pero magagawa mong maging ginto, sa palagay nyo, ano ang magiging mas mahalaga? Yung pilak, yung tanso, o yung ginto? Ano magiging mas mahalaga? What will be more precious? The silver, the lead, or the gold? Hindi kayo sumasagot, pero alam ko nasa isip niyo. Of course, pag-usapan pa ba yung gold? Kaya nga mahirap daw gumawa ng ginto.
Sa kasaysayan, sinusubukan nilang gawin yan. You cannot do that. Pero in a much greater sense, ganun ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Mga makasalanan katulad natin, pare-pareho naman tayo, both Jews and Gentiles. Pero magkaaway, pero dahil sa kanyang ginawa, pinag-isa niya, mas mataas na ngayon, mga anak ng Diyos, bayan ng Diyos, hindi na kagaya ng dati. Kaya, maiintindihan nyo ngayon, ang pagkakaisa na meron ng mga totoong Kristiyano, hindi paibabaw. The unity that we have as Christians is not superficial. It is not something that suddenly happened, bigla lang nangyari. Kasi gusto ko na makipagbati sa kanya. No! Ito ay naganap dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. At ginawa niya minsan lang magpakailaman, only once for all. Kaya pala, dahil sa ginawa ng Panginoon, pwede siyang manalangin ng pagkakaisa sa kanyang bayan, sa kanyang mga anak. Alam niyo yung prayer ng Panginoon in John chapter 17, verse 21? John 17 is considered as the great priestly prayer of our Lord Jesus Christ. Anong kanyang panalangin? That they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Ang panalangin ng Panginoon, Jesucristo, para sila magkaisa. Kung paano kayo, Ama, ay nasa akin at ako'y nasa inyo, sila rin magkaisa para maniwala sa sanlibutan na kayo ang nagpadala sa akin. Hindi galing sa atin yung pagkakaisang yan. Galing ito sa Panginoong Jesucristo. Dahil sa kanyang ginawa. At sinasagot niya yung panalangin iyon. Naintindihan po ba natin gaano kalalim ang ibig sabihin nito? So, dear brothers and sisters in Christ, pag naintindihan natin yung napakalalim at napakalawak na katotohanan ito, yung mga pinagtatalon-talunan natin ng mga parang walang kwenta-kwentang bagay, yung mga superficial things, yung mga squabbles or misunderstandings, o kaya meron kang hindi gusto sa isang tao kasi ayoko siya magsalita, ayoko yung kanyang panunumit, basta kahit ano yan, malulusaw yun dahil sa kadakilaan ng Panginoong Jesucristo at yung kanyang ginawa para sa atin. Matututunan natin ngayon na mahalin ang ating kapatid gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin na hindi karapat-dapat at makikita natin, minahal din siya ng Panginoon. Kahit may ayoko sa Kanya, patawarin niyo ako, Panginoon, tulungan niyo po mahalin siya dahil tinubos niyo rin siya. Nakikita niyo, hindi ito yung pagkakaisa na galing sa tao at sasabihin lang mga tao, basta let's unite. Let's be one. Let's be together. Hindi. Ito ay galing sa Panginoon at siya naglalagay sa puso natin. Madalas ka, di ba, pag naririnig natin yung term na pet peeves natin, yung mga ayaw natin, maliit man yan o malaki. Madali tayo ma-irritate. Pero pag tinubos tayo ng Panginoon at nakita natin ang mga kapatiran ay tinubusin ng Panginoon kahit na may mga bagay na parang ang hirap tanggapin, matututunan mo ngayon, Panginoon, dahil sa inyo. Kung paano tinanggap nyo, kung tinatanggap nyo rin siya. At dahil doon, pwede kami magkaisa para sa inyo. Tandaan nyo, hindi ito kaya ng tao. It is only the work of the Lord Jesus Christ and through His Holy Spirit. Tingnan ito ang epekto. Kapag nalaman ng mga tao tayo pinag-isa ng Panginoon at yung pag-iisa yun ay dahil sa kanyang ginawang sakripisyo, malalaman nila kung sino ang Panginoon sa Kristo sa buhay natin. Madalas sinabi ni Pastor Eric na actually say, I know for the love and care. Pero how really true is that for each one of us? Is that something that we do kasi kailangan? Is it really something na, kasi lahat sila gumagawa, susunod lang ako. O
Or is it something na inilagay yung Diyos puso natin para tayo pag-isahin? And for us to have one mind and one heart towards God's glory. Ganun ba pare-pareho ang gusto natin? Sabi ni Apostle Paul, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Susumikap ako para doon sa isang bagay na gusto ng Panginoon sa buhay ko at gusto ko sa akin. Hindi mo mabubuha ang ganong klase ng pagkakali sa pagkalig sa Diyos. Dumaan na tayo sa mga pagsubok, dumaan na tayo sa mga hindi pagkakaintindihan, dumaan na tayo sa mga sigalot, ibabalik at ibabalik ng Panginoon. At siya ang maluluwa natin, hindi tayo. So, unang tanong, ikaw ba ay nakay Kristo na? Kilala mo ba sa Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Kung hindi mo pa siya kilala, wala kang pag-asa. Wala kang buminuwagan. Hindi ka kasama sa bayan ng Diyos. Kaya pala mahirap yung pag-asa. Pero kung ikaw ay nakay Kristo, lumalalim ka ba sa pagkakilala sa Kanya at siya ba ang totoong tibok ng iyong puso? Siya ba talaga yung pinakalinanais mo sa buhay mo at wala nang pwedeng pumalit sa Panginoon sa buhay mo? Kung may magtangka na mag-offer sa inyo ng maraming bagay at makakalimutan mo ang Panginoon, hindi ka agad ng tawad sa Panginoon. Anong bagay yan? At siya pa rin ang nanaisin mo. Totoo ba sa atin ang mga bagay? Again, it is a cross that makes us one. Ang Panginoon sa Kristo ang gumawa para tayo magkaisa. And may the Lord help us to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Purihin namin yung pangalan namin, Panginoong Diyos, sapagkat kayo ay dakila sa lahat. Hindi namin kaya ito sa aming sarili, pero ipaunawa ninyo na aming katubusan ay sa inyo nagmumula. At dahil dito, binuo ninyo inyong iglesia para magbigay lugod sa inyo. At dahil bahagi kami ng inyong iglesia, kami patuloy magpupuri at magpapasalamat sa inyo. At nanaisip namin na sabihin ng mensahe ng inyong mabuting balita sa napakarami pang mga tao na walang pagkakilala sa inyo. At sa bawat isa sa amin yung pinubos, tuloy po na mahalin namin ang bawat isa at mag-alalayan kami sa isa't isa dahil ito ang nais niyo para sa amin bilang inyong iglesia. Tulungan niyo po kami, nawa, kayo po ang tunay na malugod sa mga salitang ito na mula sa inyo. Purihan niyo po pangalan. Pangalan namin po.